Q&A portion. So the floor is now open for your questions. Okay, let's start with Sir. What's your name was, Sir? Jake. And anong video? Hello, hello. Hello guys. Hello, I'm Jigo from TikTok and congratulations. You did an amazing job kanina, vocally wise, live and yung dance nyo napakaganda. Congratulations dito sa first album and first media ko ninyo. And ngayon, ano ang pakiramdam nyo na finally you are here promoting your first album and doing this first media ko? How do you feel, guys? Of course, it's a cliche if sasabihin namin happy kami kasi nandito po kami. And, but it's true, sobrang saya po namin. Like, it's a dream come true for us po. And kaya, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga media partners po namin na nandito ngayon. Di man po namin kayo na isa-isa, pero iisa-isahin po namin kayo mamaya para po sa lamatan. And of course, to our Twinkles, maraming salamat po for being here. Ayan sa aming management sa Aspiration. Palakpakan tayo! Sige! Maraming salamat po. We're so happy to be here. And my second question, sa tingin nyo, ano ang meron sa Aster, sa P-pop industry, na tatatak sa mga fans? Isa sa mga strength na kaya kong ipagmalaki sa Aster. Ang Aster po kasi is a self-produced group, self-produced management na kung saan lahat po ng gusto namin ilabas galing talaga sa amin. From music, from composing, from songwriting to dance, and pati yung contents and all, gusto po namin na lahat galing sa amin. Kaya siguro, kung may pagmamalaki po ako again sa buong mundo, siguro yun yung strength ng Aster na ang Aster ay mga makers ng art na nilalabas po namin. Congratulations again. Thank you po. Salamat po. Yeah, thank you po. Next, full-length album nyo. I mean, as someone who listens to P-pop, one of a kind kayo. Okay. And ngayong fan nyo na talaga. Wow! Welcome po! So, my question would be, if you could recommend one song from the album to someone who has never heard of Aster before, which song would it be? And what would you say to convince them? Yes, I would like to answer that question. For me po, in this album, for someone na hindi talaga kalala ng Aster, I would recommend Bunting Tala. Kasi in that song po, talagang binuhos po namin yung heart namin within that song, especially sa composer ng song na si G, namin kagrupo, and si Sir Renz Jomel. If nandito po kayo ngayon, maraming salamat po. And yeah, nung nag-recording po kami, sobrang emotional po talaga sa loob ng booth kasi kami po lahat ay nakaka-relate po sa song. And ang Munting Tala po, it also showcases like the vocal capabilities and strengths of our group po. Kaya siguro yan po yung masasuggest ko for this. And dun ko lang po about dun sa Munting Tala po is habang kaya po nasabi ni Kevin po na sobrang binuhos po namin yung puso namin. Kahit sa pagsusulat po talaga, every lyrics po, every word na sinusulat ko po is talaga naiiyak talaga ako kasi galing sa puso. Lalo na karamihan din sa amin is nakaranas po ng gano'n, nawalan po ng mahal sa buhay. So relate po talaga kami. So, ayun po. Siguro to summarize po yung answers nila, kaya Munting Tala po yung gusto namin kasi gusto namin ipakita hindi lang yung skills namin, yung talent namin, even our heart sa paggawa ng mga kanta po namin. Maraming salamat sa mga naka-appreciate po ng Munting Tala. Oh, so for my next question, can you share a lyric from a song sa album nyo that means a lot to you personally? Anyone sa inyo pwede mag-answer and explain nyo why? Gusto ko pang sagutin yung tanong. So sa akin po, personally, siguro po ang may share ko pong lyrics sa inyo, hinahanap, yung part ko po sa Munting Tala, hinahanap bawat haplos ng iyong kamay, nagis maramdaman na pitikala. Kasi po, before po ako mag-debut po, pangarap po kasi talaga na makita ko ni Papa po before mag-debut po sa isang P-pop group. But unfortunately po, hindi niya po naabutan yung pag-debut mo. Like, siguro 1 week before po ako i-announce as a debut sa team,
ano po, nawala po si Papa. And siguro yung lyrics po na yun, parang every now and then, si Papa po parang naisip ko, ano kayang feeling ko na dito si Papa at may yakap niya pa every time. For example, ngayon pong media ko, I know proud si Papa and alam ko sa mga members namin, may mga family din silang nawala yung iba po sa amin. And I know proud yung mga loved ones natin sa atin. So ayun po yung sa akin. Sana po mapakinggan niyo po talaga yung Munting Tala kasi super big po talaga yun. So, thank you po. Meron din po yung sa akin po. Sa part po sa Munting Tala na maging kaaway man ako ng mundo. Maging kaaway man ako ng mundo. Parang nakalimutan ko yung niya. Hindi yung pa yun. Naiiyak kasi siya. Kakampi ka pa din. Ayun. Sorry po. Di natin sila Kanataan. Yun, dahil sa akin ano. Maging kaaway man ako ng mundo. Kakampi ka pa rin kahit matigas ang ating ulo. Di natin sila pati, yan ang sabi mo. Actually, natandaan ko yun nung high school kasi ako. Siyempre, naranasan ko din mabully as a student. And then, talagang, minsan umuwi ako sa bahay na parang hindi ako okay, di galos ako kasi nakaranas din ako ng bully before. And then, yung mismong nanay ko nung nakakita sa akin, nilapitan lang ako. Sabi niya, kaya mo lang na, di natin sila pati. Basta nandito ako bilang mother mo, susuportahan kita at ipagtatanggol kita. Kaya sobrang sa akin nung part na yun. And thank you sa Aster kasi napunta sa akin yung part na yun. Yun po. You deserve it. Thank you po. Thank you po. Congratulations again. Salamat po. By the way, congratulations sa inyong lahat. Kasi alam niyo, napakaswerte niyo kasi kami na-witness namin yung launching ng unang P-pop na super sikat na ngayon, di ba? Napaka-same din nung launching nila. Kayo kasi, obvious na may glam team na kayo. Costume-wise, talagang fabulous na agad kayo. Sila talaga from humble beginnings, napaka-simple nila. But look at them now because of their talent, talagang sikat na sila, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Now, my question is, ano ba yung advantage or disadvantage na sikat na ang P-pop ngayon because of them? Sa tingin nyo, advantage yun sa inyo na ngayon lang pumapasok or somehow disadvantage din kasi may mga nauna ng P-pop na nakilala, group na nakilala? Can I answer the question? Of course. Ako po personally, I think ang advantage po na kami as Aster, meron po kaming mga senior, so we can learn from them. And we can actually adapt a lot of things from them. And siguro po yung disadvantage, I actually nagdadalawang isip po ako, sir, kung sasabihin ko siyang disadvantage. Kasi I think it's both an advantage and a disadvantage. Kasi may nauna na po sa amin. So, kumbaga sa race, nauuna sila. And we're like far from them. Pero still, it's an inspiration to be like them very soon po. So, pwede naman, pwedeng advantage. Yes po. Okay. And siguro to add na rin po, parang since we entered the industry, parang it was never in our minds na there are advantages and disadvantages. Okay. Kasi we are just here just to do what we love. Like, hindi namin iniisip the disadvantages and advantages that we have or someone's ahead or someone's falling behind. Like, we're just here kasi we're doing what we love and we just want to inspire people. Okay, nice answer. Okay, second question ko. Ano lang yung, again, advantage or disadvantage na ganito kalaking group? Kasi sobrang dami nyo eh. I will answer that question. Like for example, yung leader, yung sinong leader nyo, parang how to handle yung ganito kalaking grupo, di ba? Kian, would you like to answer? Siguro, Sub-leader nga po pala. Leader and sub-leader po. Okay. Yeah. Siguro one thing that challenges now we're facing as currently the largest people boy groups in the Philippines is like the accommodation of like events to us. Kasi like this is the first time the industry is like seeing this large number of people boy group. Yeah.
things are changing and things are adjusting, and we're here naman in the adjusting phase, so that's one of the challenges na we're facing as the largest. So parang anong solusyon doon? Okay lang ba na talaga? Like kanina narinig ko na yung kwentuhan dito. May gustong kumuha sa inyo pero ang dami nyo. Tapos ako, yun nga, accommodation pa lang, airfare pa lang, sobrang dami. So, paano masasolve yung gano'n? Lagi po namin sinasolve yung problem namin every time na nagkakaroon po kami ng mga challenges by having a meeting po with our management. Kasi we know na, sabi nga ni Charlie kanina, one of the problems na na-encounter talaga namin is yung dami namin, yung budget, financially, super hirap din talaga namin umangat. Pero at the same time, dahil nga marami kaming suggestions na pwedeng ibigay, marami kaming advice from our senior staff, G, and also our management. Marami din silang, kahit kaunti man sila, pero marami silang pwedeng may tulong na I think the best solution na para ma-resolve namin lahat ng problems po namin. And idudugtong ko lang po na ang naging resolution din po namin is kaya po kami nagkaroon ng sub-unit po, which is yung Aster Zodiac and Aster Axis po. Para mahati yung group, nadala pa rin po namin yung po namin na Aster. So parang nagiging dalawang group kayo? Yes. Okay, thank you. Thank you so much po. Thank you po. From Marisol Academy. Hello po. Kasi ang dami na nagsusulputang P-pop groups, di ba? Ngayon, ano sa palagay nyo ang magiging edge ninyo or paano kayo mapapansin? May I answer that question po? Go! Siguro po, it's something about us Aster lang din po talaga. It's maybe, I'm not saying po na the other groups are not talented, but I can proudly say that Aster is really talented. As we said kanina po na we make our own music. The very beginning, pinaka-scratch po, sa amin po yan galing. We make our own choreographies as well. And yeah, I think that's something, ayun po yung pinaka-edge po ng Aster na masasabi ko po na ayun po talaga yung pagmamalaki ko po sa buong mundo or sa buong P-pop po. But I'm not saying that the other P-pop groups are not talented. They are really talented. But ayun po, I'm just sinasabi ko lang po yung parang pinaka-edge po talaga ng group namin. Kaya yeah, I hope that you guys will appreciate our music as well and our choreographies as well. Thank you po. May sasagot pa? Baka may idagdag. Yeah, wala naman ako. Thank you. So, kung merong mga singers or P-pop artists na gusto nyo makakolab sa kanta or kung magkaka-concert kayo, sino ang mga yun? Can I answer? Lahat ng pwedeng P-pop, kahit sinong P-pop po, basta, kasi ayun po ang goal namin, umangat yung P-pop and sama-sama po kaming umangat kasi P-pop Rise po tayo, ayun po na. Ayun, lahat talaga. Isipin nyo guys, isang stage, maraming P-pops, nakakatuwa yan. Kaya ayun po, ayun po sagot ko po. Okay. Singers naman. Siguro po, one of our singers po na gusto namin talaga makakulab. Kasama na po natin yung SB19, Bini, Alamat, MNL48, lahat po ng mga nag-pave ng G22, Vision, PHP, First One, BGY, lahat po ng mga nag-pave ng way for P-pop. Sana po mapansin din po kami kasi pangarap po talaga namin makakalab sila through singing, through dance, lahat. Especially Stel. Hey, Stel. Sana ba? Bye, Sister Bye. Okay, thank you. Thank you. Thanks, Kuya Rodel. Hello, si Cesar from Net25. Hello po. My question for you guys, di ba yung ibang mga P-pop may mga kanya-kanya rin silang yung individual career, kayo kumusta? As a group, as an individual, sino sa inyo yung may mga individual na path din tinatahak? Yes, sige ako naman nga. Magano lang ako. Actually po, after po nung, meron po kasing turning point po yung pagiging Aster member. Pangit na audio.
ano po, may turning point po kasi. Paalis lang po yung parang echo o feedback po. Ayan. Okay lang. Yan, siguro po. Ay, okay na po. And so, going back po, gusto lang po namin sabihin na meron po kasing turning point po yung pagiging Aster member po namin with Aster's Entertainment. Nagkaroon po kami ng meeting na dati kasi po talagang bawal po kaming mag-individual activity. And parang na-raise po namin yung concern namin sa management. And eventually, nag-meet halfway po. And eventually po, meron po isang member po sa amin na nagkaroon po ng gig. And talagang, siguro hindi po namin siya i-disclose kasi bawal pa, pero congratulations dun sa member namin kasi nakapag-ano po sila, individual, and hindi naman po kami restricted as long po na alam po ng bawat members ang priority which is ang Aster. Pero sa ngayon, wala pa sa isip yung may mga individual releases. Yes. Asang muna. Yeah, I believe po, like, for all of us, parang ang priority po namin lahat is Aster po talaga, like, for now. Yeah, kasi we are ngayon po, naglalayag po kami to Startup. So, ayun. Like, Aster is our priority. My last question is yung you are performing, maharap na kayo sa maraming mga tao, sa mga even in social media, napapanood na kayo. Ang netizens, hindi natin lahat na-please, di ba? May mga bad comments din, may mga mga negative comments. Paano nyo na-handle yun? At sumasagot din ba kayo sa social media? May answer that question po. Siguro po how Aster handles it po is I don't know if that's the right word, or it's like if you know that term na kill them with kindness, parang kahit gano'n po yung iba po nila sa amin, we're just gonna be kind to them. Kasi, I mean, at the end of the day, wala naman kaming mapapala dyan. Kasi, we know, at least we know na we get like critics from other people as well, which is something that really helps our group. Kasi nga, as you guys know, Actors is not a perfect group. Kaya we really appreciate all the kahit mga bashing po yan. It's a form of critic po. Kaya we still appreciate everything na sinasabi ng mga tao despite ano po yung mga bashing na po yun. Kaya, ayun po. Thank you so much po. Pero sumasagot kayo sa social media? Sumasagot po in a professional way po. Kasi for example po, kunyari, bakit ganito ganyan? Ano po yung mga management po namin na nag-reply po sila professionally kasi iba pa rin po pag nag-reply kayo in a good way and in professional way para po hindi lang sila parang hindi po mamihasa na may mga tao rin pong nasasaktan, but at the same time po, ginagawa po namin siya in a professional way. But at the end of the day po, kahit ano pong gawin natin, may mga masasabi po talaga silang masama. So kaya po sabi ng bunso namin, kill them with kindness. Thank you. Thank you po. Thank you, Kuya Cesar. Next question from... Good afternoon. Ang question ko, kanina sinabi yun, may na-adapt kayo sa mga naunang grupo sa inyo, meron kayong natutunan. Ano yung mga na-adapt yung natutunan na in-apply nyo sa Aster? Ako pa din ba? One time po kasi, ako po, natutunan ko po talaga from SB19 po. After po nilang maging independent company po, parang nung nagkaroon po sila ng Once Entertainment, nakita ko po yung pagiging hands-on po ng mga members sa lahat po, like through fan meet, through concerts, through music. And na-advise ko po yun one time sa group po namin. Sabi ko, guys, what if tayo din gumalaw and kausapin natin si Sir K? Kasi yung generation po kasi magkaiba po ngayon eh. Kumbaga yung generation na manager namin, iba po yung time nila, iba po yung time din namin. And to be honest po, may mga magagaling pong mga Gen Z, may magaling ding millennials, may magaling sa bawat generation. And ang sinabi ko sa what if mag-compromise tayo into one, which is ang goal lang naman po natin is maging successful and kuhain natin lahat ng mga pwedeng makuha sa bawat idea ng bawat generation. And I think po, nagagawa po namin sa this month, especially this preparation po sa Talayag. Kasi recently po talaga kami na po gumagawa ng content namin, ng vlog, kami na rin po nag-edit kasi nasa amin na po yung skills eh. So sabi namin sa manager namin, Sir K, i-utilize mo na kami kasi willing kami magpagamit sa iyo for Aster and Aster's Entertainment. Yes, and to add lang po sa sagot ni Kuya Tati po, one thing I've learned from all of the P-pop groups na seniors po namin is like dapat like sa isang group, you have to support each other kahit ano mang mangyari. Like dapat you have each other's back
And dapat, like, you have to be kind to one another kahit na parang minsan, alam naman natin na sa isang group, hindi talaga maiwasan po yung like, magtampuhan kasi like, especially sa amin na super large group po kami and marami po kaming ideas and marami po kaming like personalities na binabalance. So yeah, yan din po ang aming like na-adapt and also like na-apply din po namin as a group, especially sa guidance po with our leaders na like we have to support each other and we have to always meet halfway. Yes, yan po. Ayun, tapos ang question ko para sa lahat, pwedeng pakibanggit ang pangalan para matandaan namin sa dami ninyo. Sino ang showbiz crush nyo at ano ang madalas nyong pag-awayan bilang isang grupo? Ito showbiz crush nyo? Oo, isa-isa. Pakibanggit ang name para matandaan namin ha, kasi sa dami ni pasensya na. Kumusta po? Kumusta po ako si Aster Kian, K-E-N, and actually, after niyo pong itanong yung question na yun, nag-isip ako, gantos wala akong mag-isip talaga, honestly. Pero siguro, last time kasi nagkaroon kami ng shooting for I Want Us, so, and siguro na-appreciate ko din yung personality ni AC Bonifacio. Kaya, yeah, siguro siya yung, celebrity crush ko po. Dahil? Yung dancing skills niya po. Simple kasi kami na dancer po. Pareho. Okay, next. Crush lang naman eh, hinahangaan lang. Someone who I really admire sa music industry sa Philippines is Dennis Julia po. Like, I like just how confident and she is, and she has this the energy that she resonates sa akin is parang she's not meant to please everyone, so those who resonate with her music will come. And yet I just love that she's so confident and she just does what she loves, and yeah, I admire that so much. Yung name daw, sabi ni Don Don, nagagalit siya eh. I'm Charlie po pala. Charlie. Okay, next. Hello po, I'm Master Tatin po. Ang celebrity crush ko po, internationally. Wow, internationally. Sa akin po, Twice po. Kung alam niyo po yung Twice, yung buong Twice po na yun. Kasi, Twice po, yung Korean... yung group. Opo, lahat po sila. Like, sobrang idol ko po sila. Sinabi po lahat, ha? Opo, laban na po yun sa hindi. Magiging inarte pa ba? Opo. Tapos, and sa local po, siguro si Shubi Etrada po. Like, kung paano po siya sobrang down to earth, even though madami na siyang nakukuhang blessing, sobrang ganda niya. Ayun lang po. And sobrang bait. Thank you po. Okay. Next. Name muna. Aster G po. I'm Aster G. So, actually, wala kahit na isa sa members po kung sino yung crush ko talaga. Pero may ko lang sasabihin. Nahiya. Hindi, dito kinilig. Si Ivana po talaga kasi... Sino ba? Si Ivana po kasi sobrang... Nanonood po kasi ako ng vlogs niya eh. Nakikita mo talaga yung... Hindi na po maganda yung panlabas niya pero pati rin po yung heart niya. Ang pure niya po tumulong sa tao. So, ayun po si Ivana. Kung nanonood kay Ivana, alam mo na. Next. Ako po. I'm Master Alas po pala. And pareho po kami ni Kuya Tati. Ang crush ko rin po is nasa K-pop. Kung kilala niyo po yung New Jeans, pero ano na po kasi sila eh, parang nag-disband na, nag-lilo. And so, ang nagustuhan ko kay, si Kang Herring po. Bale, gusto ko po yung bawat galaw niya sa pagsayaw, yung genre, parang nagagawa niya po lahat. And the way na yung kung paano siya kumilos. Kasi I love yung introvert talaga. Yung mga tahimik. Okay. Sa local wala? Ito po local. Wala po eh. Ito po. Hello po, I'm Master Lawrence po. Okay. Siguro po hindi siguro. Ang crush ko po is si Sarah Geronimo. Kasi iba po talaga siya. Kasi kapag wala po siya sa stage, alam natin na mahihil lang siya, yung parang decenteng tao po. Pero kapag when she perform on stage po, parang nag-iiba po talaga siya. Halimaw po siya sa stage eh. Grabe pumirit, sumayaw. So yun po yung isa sa ina-admire ko po sa kanya bilang isang artist po. Yeah, may hawig ka naman kay Mateo eh. Thank you po. Next! Hello po, good afternoon po. This is Aster Way.
ano po, palagi ko pong kinukwento sa mga co-members ko si Heart. If you know Heart, Evangelista, everyone knows Heart. Ano po, siguro kaya gusto ko po siya, and she's my celebrity crush. Kasi po, one thing na I admire po, she's independent. And aside from that, nakaka-relate po ako kasi yung tita ko po kasi is baok. So, and sobrang, ano po, nakaka-relate po yung tita ko sa story niya. And, ayun po. Sorry to say this, Miss Hart, if you're watching, but I still love you. Pero hindi siya baog Hindi siya baog Correct natin. Oh my gosh, totoo ba? I am stand corrected po, sorry. Ayun po. Kasi Miss Hart yan, ano? Miss Hart. Baka si Miss Hart. Si Miss Hart. Okay, next. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Aster Lloyd. Yung celebrity crush ko po is dalawa. Unang-una po si Julia Barreto po. Dati ko po talaga siyang crush kasi nung parang since high school po ako na nakita ko po siya sa mall show. And super bait po kasi niya. Tapos lalo na nung nalaman ko na may small business po siya na simple lang po. Na ang cute-cute. Basta ang cute po niya. Ganun po. Tapos next po ay si Shubi po ng BBB. Daming crush ka. Ayun po si Shubi po. Na-attract po kay Shubi kasi sa ugali po niya, tapos sa kung paano po niya tanggapin yung mga tao nasa paligid niya. Kaya yun po. Yun lang po. Okay, thank you. Next. Hello po, this is Aster Gian. Siguro po yung pinaka-ina-admire ko po na celebrity is si Jazz po from G22. Kasi like aside po na she's very beautiful, she's also very talented din po when it comes to like singing, both singing and dancing actually. So yeah, every time na nakikita ko po yung G20 na mga perform, parang I'm in awe. Yes. Then ako, thank you po. Yes, thank you. Hello po, this is Sergio po. Siguro po yung celebrity crush ko. For now, parang wala pa po kasi hindi ko alam, hindi kasi hindi ako mabilis ma-attract sa isang babae. Kaya hindi ko po muna masasabi. Siguro po next na Q&A. Nasagutin ko na po yan. Thank you so much. Okay. Hello po, ako po si Aster Mickel. Siguro po ang celebrity crush ko po si Jada Avanzado. Kasi sobrang talented niya yan. Kasi producer siya, nakikita ko paano siya mag-write ng music. Sobrang nakaka-inspire mag-write siya ng music. And syempre yung parents niya rin, syempre kilala naman na sobrang sikat dito sa Pilipinas. And ayun po, parang na-admire ko lang po yung family din nila kasi sobrang talented. Ayun po, salamat po. Albo, next. Hello po, I'm Craig po, yung bunso po ng grupo. Siguro po, actually since I was a kid, I've had a crush on Catherine Bernardo po. And I just don't know. I don't know how to explain this because she's just like overflowing with aura, something like that. Like she's such a good actor. She's like, I don't know. It's just my crush. Basta she's just for me. She's like really perfect. Ganun. Kaya I really appreciate her. Kaya love pa ni Catherine. Okay. Ayun po. Sa leader na lang yung question kanina, yung ano yung madalas na hindi ba pagkasunduan ng madalas pag-awayan ng grupo? Go here. Siguro, one of the weakness and also strength ng grupo talaga is yung marami nga po kami. And just sa mga pinag-awayan talaga namin, yung mga gusto namin i-suggest sa peace and craft na gusto namin ilabas. Siyempre, magkakaiba kami ng style, magkakaiba kami ng preference sa music, sa dance. Kaya, yeah, feel ko sinusolusyonan din yun by having a meeting and dapat mag-meet kami halfway regardless, kahit anong dahilan. Yun po yung lagi namin na pag-aaway. Yung pagiging late sa rehearsal or something? Yes po. Yes na lang po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you so much po. Thank you po. Thank you po. Okay, thank you. Thanks, Kuya Roldan. Next question from Kuya Noni. Yes, thank you, Albert. Good afternoon. Congrats sa inyo. Tanong ko lang, kanta nagko-contribute sa grupo. Yes po. Yes po. So, paano nyo pinipili yung pyesa na sinama sa album? O paano nyo pinili yung pyesa na isasama sa album?
kasama po sa meeting na ginagawa namin yung pagkakaroon po ng task distribution. And every task po na ina-assign ko, ayun po yung kailangang magbalanse sa lahat ng suggestions. Like, kunyari, for our outfit or sa mga tracks na nilabas po namin sa album namin, ginawa ni Aster G, Aster Tati, Lawrence, Lloyd, and yeah. Kapag may task po na binibigay na po kaming leaders sa kanila, kailangan sila po yung mag-decide kung ano yung dapat namin kunin. And yeah, doon po kami nagbabalanse sa kung sino man yung leader na inassign ko po each task na binibigay po sa grupo. Paano lang na? Paano nyo ba di-describe yung album nyo at yung grupo nyo? Well, for me, the album is something really new to especially to Twinkles, and that is something that I would say na something parang unique po sa amin. Kasi our album is not the type of album na po na parang it has the same genre, something like that. But our album has so many things going on. It's like so many emotions going on, especially like Layag is like a very chill song. Aklas is like regarding yung parang break free. On the Way is like a child, like a crush, something like that. Veronica is like a powerful song. Kaya I think that is something na I could say na very unique po sa album na Talayag po. Kaya I really hope that you guys will listen to it. Kaya yeah, abangan niyo po siya mamaya. Yes. So yung mga songs dito ba, pampakilig, pang-bagets, paano nyo ba? At saka ilang cuts to? Pwede pong paulit-ulit nung yung ilang cuts yung kanta sa album at saka yung album nyo ba, pang-bagets, pampakilig, paano nyo di-describe ngayon? Our album has 8 tracks, and kagaya nga nasabi ni Craig kanina na our album is unique because we're not focusing on a certain audience. Like that's why we have a ballad, we have song that speaks about your love to someone. There's also a song sa album that speaks about your parents. There's a song sa album that speaks about taking risk in life. There's also a song that speaks about self-empowerment. Parang that is intentional sa album. Like it's our intention to do that kasi we wanna share our message not just on a specific niche, on our specific audience. Like we wanna capture the hearts of different, not just teens, but even people our ages and above. We want to spread what we want to say in our hearts. Kaya we're not saying on one lane, we're trying to share the message to everyone. Last na lang, anong wish nyong mangyari sa grupo nyo, sa career nyo? Wish nyong mangyari? Siguro iisa lang po kami talaga ng wish na maging big ang Aster. Kahit hindi sobrang big, basta maging known lang po kami sa P-pop scene and dito sa Pilipinas kasi sobrang nag-work hard po talaga kami, and sana yung wish po namin magkatotoo. Ayun, dugtong ko lang po sa about wish. Kasi turo to ng kapatid ko sa akin na mas mainam na magdasal tayo. So, we always pray na maging successful po yung Aster. Mas okay na magdasal lang kasi direct kay Lord eh. So, may kasiguraduhan. So, we always pray that na makilala yung Aster, hindi lang po dito, pati sa buong mundo. And marinig po ng lahat po yung songs po namin at mensahe po ng songs na pinaparating po namin sa lahat. Okay. Salamat. Yes. Salamat po. Congrats ulit, congrats. Thank you po. And Axis po. And then, yeah, the rest is history. Wow. Ano naman? Thank you po. Now we're asking. Follow-up question sa sino sa inyo yung 8 na... Kami po yung mga 8 po. Okay. And then yung 4 sa previews na band. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations. Finding our sound, that's why if you listen to our album Talayag, you will hear different songs, different vibes, different genres. Because it's not just that we're testing the water. We're testing the waters. We're really in this. We had just debuted last year, and I think it's still too early for us to claim a sound that we have. We're in the process, but okay,
how do we sound on this type of track? How do we sound on an electronic track? How do we sound on a hip hop track? How do we sound on a dance song or on a ballad? So that's also our way of like testing like what works with us. Opa is live. So yeah, here are our questions. No, the album concept is about Talayag, so which combines yung tala and layag. No, how did you come up with the concept and how did you divide the lines dun sa mga each tracks? So anyone can answer. Okay, I'll answer the question. So regarding po sa Talayag, actually lahat po ng nilalabas ng Astra ay pinag-uusapan po talaga namin kahit umabot pa naman kami ng 6 AM ganun. Dapat talaga pinag-uusapan sa namin. And we came up po sa Talayag because of our main track, of course, Talayag, which tackles about like sailing for our dreams, and also sa Munting Tala, which is our like loved ones na nawala sa amin. So like sila po kasi yung parang nag-represent talaga for our first full-length album. So that's why we came up for that. And regarding naman po sa like kung kanino napunta yung mga lights for each tracks, actually lahat po ng song na yun, nag-voting po kami like kung sino po yung like dinivide po namin yung parts, and then nag-usap po kami, and then kung sino po yung gustong like mga bet na parts niya ay like parang i-option niya, and then i-vote po ng everybody. So dun po like every song namin dun po kami like umiikot. Yes po. Okay, sabi din dito sa description ng Talayag, no, it talks about the journey of your group, no, which siguro four of you can answer, no. Sa tingin nyo, ano yung pinaka-best song that represents your journey to becoming an idol? Siguro po, yung debut song po namin na Bingo. Kasi until now po, we're still risking our like journey kung ano man po. Even though madami na kaming pinagdadaanan, madaming mga problems internally, but still, with our passion sa craft namin, and gusto talaga po namin maging P-pop group and makilala yung group namin through our songs, through our performances. I think Bingo really represents our group po, especially our journey. Yes. May I also answer that question po. Siguro po another song is from our album as well, which was, it was already released as a single on December po. It's called A Star po, and siguro po it's something really special sa Astra po kasi the song talks about our journey together with Twinkles po, our fans. And as you guys know, we are really thankful po sa bawat isa sa kanila kasi without them, we aren't here. Right? Kaya we really love that song, and personally I love that song so much kasi nga, ayun nga, we just love our Twinkles in general, and super na-appreciate po namin lahat ng mga pagod, lahat ng hard work, lahat ng mga dugot pawis na binigay nila sa Astra. Kaya isa din po yun sa nasasabi ko pong isang tumatak din po talaga sa Astra. Anyone? Additional? Can I add po? Okay. Siguro po, kasi nung minsan po, nag-usap-usap po kami ng Astra kung ano po yung parang song that really relates and touches our heart. And one thing that I noticed po is most of us, they're really into Munting Tala. Kasi I think and I believe na most of us are family-oriented persons, and sobrang nakaka-relate ko kami sa Munting Tala. And it speaks about, for me, my personal interpretation po kasi for the song is habang meron pa tayong time, habang meron pa tayong chance to really show and express our love, especially to our parents. Even busy kami, di na kami nakaka-uwi, madami po sa amin na malayo po sa pamilya. Pero as much as possible, if we have the chance to express our love for our families, gagawin po namin yun. Even mahirap po siya at times, despite of our schedule po talaga. Yun po.
May iba pa ba na gusto sumagot? Yung sa akin po naman is yung layag po. Siyempre malapit na rin po mapalabas pero nagre-represent din po yung sa Aster yung layag po mismo kasi makikita po yung ano doon yung agos, yung journey po, paano po umiikot yung kanta sa buhay po namin. And nagpapakita po doon na parang kahit gaano kalakas, kahit ang daming problema, lalayag po yung Aster papunta po dun sa destination na gusto namin pong mapuntahan. At wala po talaga makakapigil po talaga kasi kasama po namin yung Twinkles. And yung Aster po is maglalayag na, lalo na malapit na po siyang marilis po. Ayun po, for me is layag po. Alright, congratulations again, Aster. Thank you so much. Next question from Jeffrey. Hello po, good afternoon. Follow-up question lang po kanina. Bilang kayo pinakamadaming member na P-pop group, how do you make sure na lahat magkakaroon ng exposure at lahat makikilala? Since kami po yung leader in charge dito, make sure po namin na lahat magkakaroon ng exposure and lahat mabibigyan ng chance na ipakita lahat ng skills nila by having a democratic leadership po dito sa grupo namin. Kasi lagi po namin hinahold yung value ng fairness sa lahat ng ginagawa po namin. Exposure sa music, exposure sa dance, exposure sa contents. Kaya lagi lang po namin hawak dito sa kamay namin yung value ng fairness para mabigyan po ng pagkakataon lahat ng tao sa amin na mag-shine as a star. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Hello po, I'm Mario po. Hello po. Actually, yung iba kasi na meet na namin last year dun sa launch ng Peba. So, yung A-Class pa saka Project Z, yung dalawang group. So, could you tell us what happened dun sa yun yung sa dalawang group tapos nagkaroon ng merging which is Aster na siya? Okay, may I answer that question po? Yeah, definitely. Actually po, the original plan po kasi talaga nun po is to debut A-Class and Project Z, which is now Zodiac and Axis. Sige po, the plan was to debut both groups differently, separately rather. Pero po parang there was a certain bond po kasi na nabuo sa Aster, which is something na parang we wanted to test it out. And after po nang nangyari po yun, parang we came up to that decision na why not we should try being on a one group ganun. Which is something na parang super happy ako na nangyari kasi if that didn't happen, if on that moment Zodiac, Project Z and A-Class debuted on different groups, we wouldn't be Aster po ngayon. Kaya ayun po yung nangyari. Thank you po. Thank you po. And may phone question lang po from Kuya Roldan. Anong masasay po ninyo or comment po sa mga pagpapa-enhance? Kasi we know naman na yun nga, pag mga sumisikat, nagkakaroon ng mga pa-enhancement, sa face, ganyan. Siyempre, di man maiwasan yun. So, anong comment niyo about enhancement? Then, for example, para sa nose, ganyan, plastic. Yeah, I would. One thing about Aster that you guys will soon hear on our music is like we love we always do self-empowerment. Like we promote positivity to everyone. Like that's your body, that's your choice. Do what makes you happy if that's what makes you happy. Yeah, to those who are doing those, like, we support those people, we support them. Kaya just do whatever they love. Just be yourself. If that's what makes you confident, do it. You know. Medicine pa po. Good. Okay, nasabi naman na po. Thank you so much. And Thank you so much po. Si Sir daw po yata doon. Gusto mag-question. Si Sir, ano kanya? Wait lang. Okay. Ay, meron pa daw po.
Usually kasi sa mga P-pop, parang first music nila is upbeat. Bakit nyo napili na parang ang daming ballad sa album? Why ballad? Like sa album ko naman. We just had one goal. Like we're not just here. We just don't want people to recognize us like, oh, they are good dancers, they are good performers, they are good dancers. We really want to showcase our like vocal abilities. Like we don't want us being put in a certain box. Na like ito ka lang, parang no. We want to show people we are capable of doing this, we are capable of doing that. Okay, follow up, gaano kayo ka-involved sa paggawa ng music mo and sa music videos and sa choreography? Meron bang mga... Siguro po kung i-rate po siya from 1 to 10, siguro po 10 po talaga yung pagiging pakilamero namin sa ano namin. Pag-craft na, dito po, kasi talagang totoo naman. Like, kasi pag may something po na hindi siya nagsisit right sa amin, especially may isa, importante po yun eh. Kasi member namin siya, meron siyang idea, kailangan natin siyang i-recognize. And then, to the point na, kaya pa sa leader natin, nagko-compromise po kami every time. And I think naman po, through our album na Talayag, may kita naman po na, I think Aster did a great job compromising each one of us po sa Aster. And, yeah, and may also answer po. Aside from that po, we are not just composers, we're not just choreographers, we also have directors in our group po, and which is something po na masasabi ko po na we're also hands-on din po when it comes to our music videos, which is something that we're gonna discuss. I mean, well, I'm coming sa Aster in the long run. Pero yeah, I just want to point that out din kasi I think it's something that you guys should know. And yeah, gaya po na nangyari po sa music video po namin ng Bingo. Most of those the ideas were also from us. Kaya yeah, that is something na I can probably say na Aster is really talented, not just in choreographies, in composing, also in directing. Thank you so much. Thank you. Thank you. So we're done to our last two questions. Dear friends, later on, our Aster members will go to your table for Kay Erickson, and then last, Pao Kanina. Hello guys, congratulations. Thank you so much po. Reaction na lang, since bago pa lang kayo sa P-pop industry, nakaka-receive ba kayo ng awards and recognition? Yes. Pwede po paulit po ng question? Reaction lang. Reaction. Since the short span sa P-pop industry. Yes, I'd like to answer the question. For us po, it feels overwhelming po na to receive such big awards in a short span of time sa career po namin. And with that, we are very thankful po sa lahat po ng sumusupport sa amin, sa Twinkle, sa aming management po, which is Aster Entertainment, for like giving us like platforms din po to showcase our talents. Kaya ayun po, it feels overwhelming, and like at the same time, like nape-pressure po kami, like not in a bad way, but nape-pressure po to like really give our best every time na nagpe-perform po kami. Okay, last question ko, what is your dream concert or dream performance be like? Can I answer po? We're dreaming of Philippine Arena, world tours, and name it. Yan talaga, we're manifesting positively na someday we're gonna do all of that. Like Philippine Arena, world tours to different countries in the world. Ayun po. Yeah, additional lang din po. Kaya po namin gusto rin internationally kasi meron po kaming mga fans na hindi pa namin na-expect na mga foreigner po talaga na nagulat kami, tinitiktok nila na meron nagtitiktok na taga-ibang lahi ng gawang P-pop, kaya nakakatuwa po na pangarap din po namin mamit sila personally na hindi na sila pupunta for us, but kaming Aster pupunta sa kanila. Kaya talagang we're dreaming big po talaga for this Aster. Lastly din po, siguro po, we just don't want to be like on that big stage just because
solely for fame. We want to share our music to each and every one of those na pupunta po dun. Kasi, as I said po, Aster is not just here just to dream of being big. We're also here to share our music, to inspire people, to motivate people, and of course, para may mga aspiring din ng mga idols dyan, we want them to have that certain light na parang mag-open para sa kanila. Ayun. Thank you so much po. Thank you, and we're down to our last question. Hi guys. Hello po. So, I'd like to ask a question kasi ang dami sisiputan ngayon. So, what do you think or paano kaya kayo susuportahan din ng mga P-pop supporters din na kung yung suporta na binibigay nila din sa mga inuudulo nila? Siguro po based on our experience po. Kasi minsan po kasi nagkakaroon po kami ng mga mall shows or events po. And sa isang event po na yun, madami po mga P-pop groups na nandoon po. And we experience, like, especially I'm seeing several twinkles from here na nanggaling sa fandom ng Honeys, ayan, na nagsusupport ng Aja, and now they're also supporting not just Aja but Aster as well. So, for us, sobrang overwhelming niya kasi parang dati yung iba dito mag-hindi, yung iba dito basta ano po, sobrang it speaks about and it promotes P-pop friends. Kasi ano like uso dati yung fan wars, gusto na like ito lang yung grupo na aangat, ito lang yung grupo na aangat. Pero P-pop Rise is not all about that. P-pop Rise is every P-pop group in the Philippines is rising all together po. Yes, to add it po, siguro one thing din na hatak ng Aster, like ng new Twinkles po, is through our music and our performances po. Kasi like lahat po ng ginagawa namin, gaya ng sinasabi ng leader namin, like lahat po ng ginagawa namin ay para sa inyong lahat po. And para po like to prove to ourselves din po na like every time na may lalabas po kami, like dapat quality po talaga, and we will give our 100% like puso po sa lahat ng craft na nilalabas po namin. Yes po. Alright. So may last question. Sabi dito, Aster came from a company's name. Aster is which means a small star. So are you ready to be a big star someday? Yes po. Gusto na po talaga dito. Yes. Ready na po. So paano nyo i-convince yung mga supporters nyo na kaya rin namin ito someday? Siguro mo-convince namin sila sa magiging mas masipag pa sa pag-release ng more music, more contents, dahil doon namin pinapakita kung gano'n sila ka-special sa amin. And doon namin sila tinatake sa support na binibigay po nila sa amin. Kaya ayun po yung way. Tsaka, listen to our album Talayak and you will know the answer. Yes. Tualan din po na paparating po ngayon yung kanban namin, which is si Starborn po. Parang kami po, hinahayaan po kami ng management namin na gawin po yung mga gusto namin gawin to promote our fancon po. And yun po, kami po mismo yung gumagawa ng contents namin from sa TikTok po, yung mga reels po. So yun po, na bibigay po namin yung mga kanya-kanyang ideas po para po makahatak po and makakuha pa po ng iba pa casual fan na maaaring maging creators. And add ko lang din po doon, parang sa mga reels and content po na yan, parang lalo yung Aster. Kasi yung totoong ugali ng kulit ng Aster nakikita sa mga TikToks. Kaya, yeah, kung di pa po kayo naka-follow, please follow po sa Aster TikTok and social media. Thank you po. Hello. May isang papagawa lang ako sa group. Pwede ba kayo one line from your favorite Aster song? One each. Parang kahit one short line. Para marinig ko rin yung mga boses ninyo kakanta. Sige tayo one by one. Let's go. When sa kanila ba galing? Or from your... Sa'yo na pray. Okay. So, siguro, it's, one of my favorite parts is on the way po ng song, ng Julia po, it's ano po, gaano man kalayo, may darating pangako, ako ang sasalaw sa'yo, na.
Well, it's something po kasi na parang... Gaano man kalayo, kung darating pangako, ako ang sasalo sa'yo, na 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 na. Well, it's something po kasi na, it's not just because of the song is about like a crush po. It's something po kasi na, kasi yung mostly po ng mga songs po namin, para po siyang, it's like something that we can stitch with our lives. And I can say po na I can stitch that part ng song po sa aming mga twinkles po. Kasi kahit lagi po po itong sinasabi sa Twinkles Acquaintance na kahit ano man mangyari sa buhay, andito lang kami palagi sa kami sasalo sa inyo. We are here, we're always here for you guys and you don't have to worry anymore. And no po. Thank you po. Ako naman po yung favorite line ko po sa Aster song ay oh, huwag kang mag-alala, di na mag-iisa o sasamahan ka sa doon ng buhay na. Yun po, kasi parang feeling ko, pag kulang kami, hindi kami magkakasama, hindi mag-work. Isang buwi. May buwi sa Aster. Hindi mag-work yung Aster. Sa totoo po, talaga, lahat po talaga dito may ambag. Sobrang laking tulong po lahat. Kaya, kung may wala, parang hindi siya Aster. Kaya, ayun po, sobrang thankful ako sa group na to dahil nalabas din nila sa akin yung parang, yung mas mabubuka ko pa po ng talent ko. Ayun po, nagpapasalamat po sa mga brothers ko. Ayun po. Okay na. For me, yung naman po, Munting Tala, explain ko muna po kung bakit. Kasi, iba po kasi yung impact sa akin, bilang isang tao na nawala na rin ang laban sa buhay. Kaya, minsan, namimiss ko rin yung hinahanap-hanap ko rin, yung yakap niya, yung pagpapagaling niya sa akin, pag-sermon, gano'n. Kaya, sige, ito kakanta yun. Hinahanap, bawat haplos ng iyong kamay. Nais maramdaman ang kaibigan. Sa akin naman po, same with John, sa Munting Tala din po, yung first line ko po kasi like, as someone din po na nawalan, I can really relate to that line po. So, are you guys ready? Sana na po siya. Ang sarap balikan na naalala ng mga kahapon. Di basta-basta malilimutan, lumipas man ang panahon. That's my favorite line. Kinabahan ako. Kaya mo yan. Sa akin po yung Munting Tala, paliwanag po muna is, ano po kasi dito yung pinsan ko po na namatay nung last year. Nire-represent ko po para sa kanya to kasi sobrang mahal ko po siya and grabe po yung support na binigay niya po sa akin since Dreammaker po. Yung chorus po ng Munting Tala. Tulog na aking munting tala sa kabila ng iyaimik ko ang iyong gabay. Yun po, salamat po. Nakaka-pressure pala ito. Ano po, parang ako nasa competition. Hindi ako po personally. Ang daming nag-answer ng Munting Tala, so ibahin kayo sa akin. Ako po personally, aside from Munting Tala, my favorite line is from our debut song. It goes like this. I'm on my way, I know it's my lucky day. Yun po. So parang it speaks about, it's us going towards our dream. It's us going towards our success. You do. Pressure ako. Siguro po, Munting Tala din po. Like, yung part ko po na Tana, di na mangumanila, huwag nang malumbay, pagkat hawak ng iyong mga munting kamay.
someone po na parang nawalan po ng mahal sa buhay, parang yun po yung hinahanap ko, yung yakap po ng lolo ko. So kapag kinakanta ko po siya, sobra ko siyang napipil kasi syempre, nai-miss ko yung lolo ko, yun po. Hindi kayo iyak. Thank you po. Ako naman po, kagaya po kay Cray, sa On The Way po, yung mga adlibs na nalalagyan ko ng angas kasi mahilig po ako mag-rap talaga. And thankful po ako na kahit wala ako sa position ng vocal, main rapper lang ako, lead dancer and visual, is nabibigyan ako ng chance ng mga ka-group ko para kumanta ako, para lumabas ako sa comfort zone ko. And ang favorite line ko siguro sa adlib ko sa On The Way is yung kung di niya makita ang iyong halaga, ako na magpapadama. Tapos na, sorry. Ayan, ako naman po is yung chorus po ng, hindi ko siya part, pero chorus po ng Munting Tala. Kasi based po yun sa experience ko po namin, lalo na yung mga iba po dito. Kasi last year po is namatay po yung papa ko, yung father ko po. And doon po ako kumuha ng inspirasyon para isulat yung kanta na yun. Katulad nga po na sinabi ko na every word na sinusulat ko po is naiiyak po talaga ako. So, ang chorus niya po is, eto, fun fact na po about Munting Tala. Kasi, nung bata po kasi ako, yung Twinkle, 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 little star is ano sa akin ng papa ko. Parang hinaham niya po sa akin pagka pinapatulog niya ako, tapos tinatapik-tapik niya po ako. Kaya po yung little star na yun is kung tatagalogin mo po is Munting Tala. So, ginawa ko lang po ng version ko na maging lullaby po yung chorus. So yung chorus niya po is tulog na aking munting tala, sa kabila ng ingay ay himig ko ang iyong gabay. Dahan na, di na mahulila, huwag nang malumbay, pagkat hawak ng iyong mga munting kamay. So, sa akin naman po, ang favorite part ko po dun sa album namin, from song po namin, Munting Tala, hindi siya lines eh, pero it's an ad-lib ng everyone. Kung pag narinig, mamaya po, pag nare-release po yung song, pakinggan niyo po itong part na to kasi it's giving anime vibes eh. Yung part na la 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 la. Parang nilalabay na ako ng papa ko kung nasa man siya. Nasa background lang po siya, pero it really gives something sa buong song ng Munting Tala. Kaya po, please listen to it carefully. Later, mamaya August 9. Let's go. The question is favorite line namin sa album. I have these two favorite lines. The first one is a line that I wrote sa debut song namin. The delivery is simple, but it's just an empowerment lang sa akin. It just goes like this. Yeah. I'm an idol, I'm a pop star, I'm a rock star, spit like a big rap star, living like a superstar. Like, it just encompasses like, we want to be stars, and we are all superstars in this lane, like, we will all shine. And my other favorite line is, actually nakanta na siya ng iba, it's like yung chorus ng Munting Tala. Tulog na aking munting tala, sa kabila ng ingay ay himig ko ang iyong gabay. Ito nga yung sinabi nila, nakakabanga siya.
Pero siguro kung meron po akong pipiliin sa mga song na nasulat ko rin sa album, siguro yun yung sa Aklas. Para sa mga hindi nakakalam ng Aklas, Aklas kasi is a dramatic song, nationalistic song sa mga breaking societal norms and culture. And it goes like this. Ika'y sumigaw kung naliligaw hanggang lumitaw at yung matanaw. Pag-asang di naisasantabi pa. Kung gusto mabago, tapusin ang siklo. Kasi ang pinaka-gusto kong line doon, yung kung gusto mabago, tapusin ang siklo. Kasi we as Gen Z, parang kami yung mga cycle breaker ng mga generation na ayaw na namin magpaulit-ulit pa sa cycle namin. Kaya yeah, sana sa lahat ng Gen Z, sa mga tao nakikinig, this is your perfect time para mag-aklas sa mga hindi na dapat ulit pa. And gusto ko lang din special mention sa aming Coach Stein na tumulong din sa pag-ulit. And also si Mark na gumagawa. Let's go, Mark. Thank you po. Okay, so that wraps up our Q&A. Thank you, David. At least nakita namin na legit na mga singer. Thank you. Congratulations. Well done. Thank you po. Back to our hosts. Ayan, thank you so much, our media friends, for our questions. But for now, mag-a-ask muna tayo sa mga twinkles sa kanilang favorite part ng, or favorite song rather sa ating Talayag album. Let's ask her. Pati twinkles, dapat meron. Kasi ba dito tayo magtatanong? Bakit hindi kayo maharap sa amin? Bakit kayo nagtatakbo? Bakit may sarili lang kayo? Ayaw nyo sa akin. Oo nga. Magtatanong na yung Aster. Ito na yung chance nyo para mag-shine sa Aster. Let's go, Twinkles! Ayan daw si Mama Pat daw. Let's go, Mama Pat! Kaya ni Mama Pat. Let's go. Yung favorite ko po siguro na kanta, upon hearing everything, yung Aklas. Nag-ano siya, nag-change siya. Before it was Veronica, kasi yun, genre ko siya. But, yun nga, upon hearing and understanding yung lyrics ng Aklas, and mas na-enlighten pa ako sa sinabi ni Rian kanina na breaking societal norms and stuff, talagang natuwa ako doon, and it really resonated with me. So, yun, Aklas. Thank you po. Thank you po. Need pa natin ang another twinkles. Feeling ko si Dent. Let's go, Dance. Let's go, Dance. Ayun, ako, minensyon na ni Wayne kanina. Media po na nandito, you can follow us on all of our social media accounts. You can search _AsterOFC sa lahat po ng social media accounts. And of course, sa lahat po nandito today, please don't forget to stream our new full-length album releasing later at August 9, like exactly 12 a.m. on all music platforms. Yun na po. Yeah. Thank you po. Thank you so much po. And may sasabihin lang po kami. Our management, sa lahat ng naniniwala at patuloy na maniniwala sa amin, para sa inyo at dahil sa inyo lahat ng makuha naming achievements and successes. We bloom and shine. Kami ang Aster. Salamat po! Alright, and that concludes the Aster's Talayag Media Conference. Thank you for tuning in with us here at Viva Cafe Cubao. Every cell and every wave, once again, I'm Litzy Alumi. The edge continues towards the star, and I am Litzy Abby. And this is... Ayan, you can quickly have an interaction with Aster po. To your right,